Hey guys, welcome back for another video. And so for today's vlog, I'll be iko-continue ko yung aking yung what's in my wallet video. So this is already part 2. And this time ang i-feature ko sa inyo yung aking Philippine wallet ko. So ayan. So ito yung Philippine wallet ko. It's color black. Yung aking US wallet ko is color blue. So ito 'yun. Nagawa ko na yung video nito, yung part 1 nito. So, kung gusto niyo balikan, it's one of my contents here. So, hanapin niyo na lang din yun. Pero, yun nga lang, baka nosebleed kayo kasi pa-English kasi ako dun eh. Kasi, the reason why kung bakit nag-English ako dun sa part 1 ng What's in My Wallet ko. Kasi, baka may mga international students na curious kung ano yung mga cards ko for this first quarter of 2024. So ayun. So yun na nga. Before you proceed this video, please to subscribe to my YouTube channel, and for more updates just click the notification bell button and follow my social media accounts on Instagram, Threads, X, TikTok, and Laika at RayRayNatics. Tapos karagdagan lang din, kung hindi nyo gusto yung ganitong content na ginagawa ko, then definitely mag-exit na lang kayo dito sa video na to. Tapos manood na lang kayo sa iba, whatever. So kasi lately nga 'di ba, nakaka-receive ako ng bash, kaya para ma-avoid yung ganyang ganyang sitwasyon, just exit this video na lang, tapos wag yun na lang tapusin. So ayun. Pero kung may gusto pa rin mambabash dyan sa akin, uunahan ko na kayo. You're just wasting your time. So ayun, I'm sorry. So yun na nga. Let's proceed to this what's in my wallet for continuation. So ayun. Itong itong wallet na to, nabili ko siya dun sa mga I'm not sure kung nabili ko siya dun sa dun sa mga SM department store. Tapos may makikita kayong mga ganitong wallet, yung Beverly Hills Polo Club na ganitong wallet. So it's actually the best wallet for me kasi syempre ang dami kong cards na nilalagay, and at the same time may mga bills pa ako nilalagay dito. So ayun. So ayun na nga. Ito yung wallet na meron ako right now, and hindi ko napapatagalin pa. So, I know na doon sa part 1 ng video ko, my apologies if I exceeded some extra time. Kasi, hindi ko kasi namalaya na nasagad na pala sa oras. Kaya, ayun. Tsaka may mga dumadagdag din kasi yung mga cards ko doon, kaya ayun. Siguro yun yung dahilan. Pero I'll try my best to make this video quick. Kung hindi man, let's just stick to the point na baka ma-exceed sa extra time din, sorry. So ayun. Yun na nga, simulan na nga natin. So ito yung aking wallet ko. And ito yung laman nito. So as you can see here, actually puro mga credit cards lang to. Tapos meron lang akong isang debit card and one government issued ID. So yun yung ko. So uunahan ko na ang aking syempre itong aking postal ID ko. So syempre as usual, itong ID na to is primary para sa mga sa mga lahat ng mga transaction diyan sa mga government agency, yung mga, sorry if may mga background noise So ayun, for government agency o sa mga pag mag-open ng bank account, yung mga ganon. So ayan, lalo na kapag i-present nyo to sa checkpoint. So ayun, this ID is very powerful. So it's actually an alternate for having sa passport ko, sa driver's license, and sa UMID. Driver's license tsaka UMID, wala pa akong ID nun. So ayun, passport tsaka postal ID lang yung mga IDs ko. Tsaka yung PhilHealth ID ko, tapos TIN ID,
Kasi yun nga lang naiwan ko sa Pilipinas. So, ayun. Right now, nandito kasi ako sa Hawaii. So, ayan. Ito yung ID ko. Powerful siya. So, I would highly recommend na na kumuha kayo ng postal ID. Next, so let's proceed to the credit cards na from first credit card to the last. So, ayun. So, syempre, uunahin ko yung pinaka-favorite ko. At ito yung pinaka-first na credit card ever. I see BPI. Anong RCBC? So, ayun. Itong BPI Blue Mastercard. So, ito siya. So, nakuha ko siya last 2021. So, ayun. Actually, secured credit card pa rin siya. And wala pa rin akong balak na i-release tong yung hold out amount for 35,000 pesos. Kasi syempre, gaya nga ng sabi ko dun sa past video ko na ini-invest ko lang muna yon. So, I have no plans to to release the hold out amount. So, ayun siya. Tsaka itong BPI Blue Mastercard or I would say na BPI Rewards Card na tama ba? BPI Rewards Card kasi yun yung tawag ngayon eh. So itong card na to, maganda yung earning system nito. Yung reward system nito. So you can actually earn 1 point for every 35 pesos spent. Tapos meron ka pang kapag halimbawa kung mabubook kayo ng flight, tapos ito yung pinapambayad nyo, meron kayong travel insurance for 2 million pesos. So, 'di ba? Maganda 'yun lalo na kapag magta-travel kayo, lalo na sa katulad ko na mahilig ako mag-travel. So, ayan. Favorite ko din tong BPI credit card. So, never ko nilet go yung itong first card ko. So, ayan. And then, syempre, as usual, ang annual fee po nito is 1,550 pesos. Pero basically, wala naman akong binabayad na annual fee nito kasi yun nga, ginagamit ko to ng ginagamit. Tapos ayun, pina-request ko sa bangko na ipa-waive yung annual fee. So ayun, I know all of us na hate natin yung magbabayad tayo ng annual fee. So, ayun. Which is understandable for me too. So, ayun. So, yan. Yan yung aking first credit card ko. Ang credit limit ko naman nito is 28,000 pesos. So, ayan. So, next is ito na nga, yung RCBC ko. Ito siya, RCBC Flex Visa. So basically dati secured credit card siya for 9,500 pesos na credit limit. Pero ngayon, regular credit card na siya. Kasi nung last year, pinakat ko kasi dahil hindi ko rin siya masyado magamit dahil maliit lang kasi yung credit limit nun, kaya hindi ko rin siya magamit dito sa Hawaii. So nung pagbalik ko sa Pilipinas, nag-apply ulit ako nitong RCBC Flex Visa with the 40,000 pesos credit limit. So ayun, ang ganda ng di ba napataas yung credit limit ko dito sa RCBC. Tsaka favorite bank ko rin kasi to kasi the fact na meron akong checking account sa kanila, tapos may business account pa ako sa RCBC. So ayan siya. Tapos may credit card pa ako sa kanila. So favorite ko din tong RCBC. So ayan. Ang nito, ang reward system po nito, makaka-earn ka ng times 2 rewards points for every 50 pesos spend ba yun? Or 30 pesos? Nakalimutan ko na. So, ayun. Makaka-earn ka ng 2 times rewards points into preferred categories whenever you choose dining, clothing, travel, or transportation. Ayun. So, ayan. Tapos, pwede ka palang mag-access ng Pugs Lounge in Terminals 1 and 3.
tama, NAIA Terminal 1 tsaka 3. Yun nga lang, matcha-charge ka pa ng $25. So, I don't think hindi siya practical. So, ayun. Let's just stick to the point na lang na na magstay tayo doon sa mga yung doon sa maraming upuan, yung mga ganun sa airport. So, ayun, I'm sorry. So, ito siya, yung RCBC Flex Visa. Favorite na favorite ko din tong RCBC. So, ayan. And next is the Citibank. So, ayan. Buti naabutan ko pa to before silang mag-discontinue for applying for Citibank credit card. So, ayun. Buti naabutan ko pa to. So, ito yung credit card ko from Citibank. It's Citi Simplicity Mastercard. So, ang kinagandahan dito is wala siyang annual fee. And then, ano pa ba? No late payment fees, yung mga ganyan. So, yun yung, ito yung credit card na nababagay siya sa mga nalilitang sahod, yung mga ganon. So, ayan siya. Ito yung Citi Simplicity Mastercard. So, ayan. Ang credit limit ko naman dito is 28,000 din. So, same credit limit siya from my BPI Blue Mastercard. So, ayan. So, yun. Ito yung aking Citi Simplicity Mastercard. Sorry, before we proceed to the next card, nakalimutan kong sabihin yung annual fee ng RCBC. Ang RCBC Flex Visa naman, ang annual fee nito is 1,500 pesos. So, ayun. But you can still request to waive it na para, ayun, iwas sakit sa ulo kapag magbabayad ng annual fee. So, ayun. Pwede kayo magpa-request to waive the annual fee. So, ayun. Kapag ginamit nyo siya ng ginamit. So, ayun. Yan yung RCBC. So, ayan. Next is eto na, ang BDO. Eto, BDO Visa Classic. So, basically, eto na yung 4 credit card na natanggap ko sa Pilipinas. And, ang credit limit ko naman dito is, also 28,000 din. And then, the annual fee for this BDO Visa Classic is 1,500. So, ayan siya. It's actually not so, parang siya, kumbaga, nothing so fancy to talk about this card. Kasi, when we talk about the, reward system nito, hindi siya maganda for me. Kasi, siya parang mag-earn siya ng 50 pesos, 1.4 every 50 pesos spent. So, ayun. Pero, ang purpose ko naman for dito is kapag pupunta ako sa mga SM supermarket or sa mga department store, minsan kasi, may mga pa-discount sila kapag yung BDO yung ginagamit ko. So, ayan siya. So, yeah, nothing so fancy to talk about this card. So, yan siya. Okay, so the next one would be itong PNB. So, ayan. Ito yung PNB Visa Classic. Yung credit limit naman nito is also 28,000 din. And ang nakakatawa dito is yung annual fee nito is 300 pesos only. So, ayun. 300 pesos lang yung annual fee nito. You heard it right. It's 300 pesos. But you can still request to waive it para kung ginamit nyo siya ng ginamit, then definitely pa-waive nyo yung annual fee. So, ayan. Yan yung PNB Visa Classic. So, yung reward system nito, hindi ko pa rin alam. So, I'm still not so sure kung ano yung reward system nito. Pero kasi ginagamit ko pa rin to for my do sa aking business ko. So, ayan. Ayan siya. PNB Visa Classic. So, ayan. And then, next, ito naman, pang 6 credit card ko na to is Union Bank.
Union Bank Visa Classic. So, ayan. Ang credit limit naman nito is 40,000 pesos. So, ayan. And then, ang annual fee nito is 1,500 pesos. Pero, ano na siya, no annual fee for life na siya. So, naabotan ko pa yung nung nag-apply ako ng bagong credit card sa Union Bank. So, ayan. Yan siya. Union Bank Visa Classic. So, malaki-laki din tong credit limit na to, 40,000 pesos. So, ayan siya. And then, the next one would be, eto na. Ang pinaka-favorite ko, East West JCB Gold Card. So, ayan. Yan yung pinaka-favorite ko sa lahat. Kasi, alam niyo kung bakit. At among all of the credit cards that I have with me, ito yung pinakamataas, which is 140,000 pesos. So, ayan. Diba? Tapos, ang annual fee nito is 2,500 pesos. But you can, again, i-request nyo na lang sa bangko na pa-waive tong annual fee so that, ayan, para walang problema. Tapos, alam nyo ba guys, nagamit ko rin siya dito sa Hawaii, especially sa mga JCB lounge access, yung mga ganon. Tapos yung, ano pa ba, yung meron akong free ride sa mga Waikiki trolley, yung mga ganon. Na-upload ko na yan eh. It's one of my contents here on my YouTube channel. Yung yung napunta ako sa JCB lounge, tsaka nung sumakay ako dun sa Waikiki trolley na na libre lang for JCB card holder. So ayan. favorite ko din tong East West neto. So ayan. Ayun, favorite ko rin siya. And yan. And then the next one would be etong Union Bank Rewards Visa Platinum. So ayan siya. Ang credit limit naman nito is 40,000 pesos din. So, ayan. And the annual fee for this one is 2,500 pesos. Pero, again, you can waive it. Tapos, ayan. Yeah. This is my Union Bank Rewards Visa Platinum. So, ayan. And then, ito na yung last na credit card na meron ako. Which is Union Bank Miles Plus Visa Signature. So, ang credit limit ko naman dito is 100,000 pesos. So, yan. This is the second the highest for me. Kasi ang pinakamataas ko is yung East West nga, which is 140,000 pesos. And kasunod naman nito is 100,000 pesos. So, ayan siya. And then, yun lang yung mga credit cards na meron ako. Tapos, lastly, ano to? Parang hindi ko to alam. Ano to? Anyways, before that, eto na nga yung aking yung debit card ko with GCash. So, ayan. So, ang ganda ng card nila, no? Ang ganda ng card ng GCash na Visa. Tapos, it has my name on it. So, ang ganda niyang tignan. 'Di ba? So, ayan. Yan yung aking GCash Visa debit card ko. So, yun. Ito, ngayon ko lang nalaman na may ganito pala ako. Wait lang. Hindi ko alam na may ganito pala ako. Union Bank Rewards Mastercard. Papacheck ko nga to kung anong na to. Pangalan ko ba to? Pangalan ko naman. Wala naman akong Rewards Mastercard na So, kita nyo na. So, kita nyo magugulat lang kayo kung ano yung nilalagay nyo dito sa wallet niyo eh. So, ayan. Papacheck ko muna kung ano tong Rewards Mastercard na to. So, ayun lang naman guys. I know na na-exceed tayo for 20 minutes. So, I'm sorry for that. And I'm sorry kung medyo nabulol na rin ako sa pagsasalita dahil napagod na rin ako. And
ano oras na rin, mga 11 PM na rin dito. Kaya matutulog na rin ako. So, ayun, thank you guys for watching. Again, kung ayaw nyo yung ganitong content na ginagawa ko, then definitely just exit this video na lang. Para ano na lang din, avoid na lang din sa mamabash sa akin. So, yun lang naman guys. Thank you guys for watching and I'll see you on my next video. So, peace for now.